Hello mga abe, welcome to my channel. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. May mga kwentong Pasko ba kayo? Pero bago tayo magkwentuhan, nais ko muna kayong anyayahan na kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa akin channel, ay sana po ay mag-subscribe kayo at hit nyo na rin po ang notification bell para po updated kayo sa mga videong kagaya nito. At kung meron po kayong mga comment and suggestion, nais ko po rin kayong imbitahan na sana po ay mag-comment kayo sa content na ito. Tara, halika na, kwentuhan na tayo. Panahon na naman ng Kapaskuhan. Ang ating pagkukwentuhan ngayon, ano ba ang inyong paboritong Christmas decoration? Alam niyo sa ating mga Pilipino, sikat na yata ang parol. At syempre, sino ang magsasabi na hindi sikat ang Christmas tree or ang mga Christmas lights sa panahong ito? Or Santa Claus, or kung ano-ano pa. Pero sa maniwala kayo sa hindi, bago lahat yan, ang aking paborito ay ang Belen or Bethlehem. Ang salitang Belen ay ibig sabihin daw sa salitang Arabic ay house of flesh or meat. Dahil ang Bethlehem po ay nasa sa West Bank. Kung tutuusin pala, no, kung pinanganak ngayon si Kristo, siya ay nasa Palestinian o isa siyang Palestinian. Kasi po, ang Bethlehem ay nasa West Bank. Kaya nga na sinabi ko kanina. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon. By the way, ang Bethlehem or ang Nativity ay pinauso po ni Saint Francis of Assisi noong 1223. Tinatayang binasbasan ni Pope Honorius III ang unang living nativity sa panahon niya sa Italy na kumpleto pati baby Jesus at mga tupa at mga ox. Alam niyo mga abe, talagang naiinggit ako sa mga bahay na mayroong Belen o nativity. Sa katunayan nga, in-encourage ko yung nanay ko na bumili noon ng nativity. Pero dahil payak lamang ang aming pamumuhay, hindi naman sa nagpapaawa sa inyo, ang binili niya yung cardboard. Yun ang mga usong nativity noon. Hindi ko nga alam ngayon kung uso pa rin yung cardboard na Belen na nakikita nyo sa mga slide na larawan ngayon. At pagkatapos noon, nakamana ang aking lolo sa kanyang kapatid ng mga maliliit na figurine na Belen. Pero kung makikita nyo talaga, medyo kupas na yung pintura at medyo basag na yung ibang parte ng katawan ng mga character. Pero ginawa na lang ng paraan ng lolo ko at ng nanay ko. At habang panahon na tumatanda ako, talagang hindi ko makakalimutan ang pagnanais na magkaroon ng isang set na Belen. Kaya naman, nung ako'y nakarating dito sa Canada at muling nanumbalik sa akin ang pagkapaborito sa Belen. Kaya nga ang unang Belen na nabili namin ay ang ikukwento ko sa inyo mamaya. Noong kami ay nagkaroon ng pagkakataon ng aking may bahay na bumisita sa Barcelona, meron silang tinatawag na Sagrada Familia, Basilica ng Sagrada Familia. Doon ay bumili ako ng replica ng Nativity. At ako'y tuwan-tuwa. Nung kami naman ay napunta sa Portugal, sa may Porto, Portugal, nakakita ko ng maliit na figurine na nativity din. Way back 2016, 3 years ago, bago ko nabili ang mga nativity na yon o mga bili na yon, nung umuwi kami sa Pilipinas, kung naaalala nyo pa mga batang 90s, yung Pape Mel Roti, Pape Mel Roti, or Pape Mel kung tawagin nila. Sikat na sikat to sa mga shoe mart, no? May mga butik ito. Nung nadaan kami sa may Glorieta, pumasok kami doon sa store na yon. At nakita ko nga itong Belen na ito. At ito siguro gawa sa paper mache. At ang bili ko dito is 549 pesos noong mga panahon na yon. At natuwa ako dahil mahilig nga po ako sa Belen at ako po ay isang Katoliko. Binili ko po at magaang lang naman siya. Nung dinisplay ko ito, nung unang Christmas siya sa amin, noong 2016, parang nakukulangan ako mga abe. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko maghanap ng iba pang karakter para mapunan ang complete set ng nativity na ito. At hindi sa inaasahang pagkakataon, merong tinatawag dito sa Canada or sa Toronto na Dollarama o Dollar Store, kung saan ang karamihan na mabibili mo ay nagkakahalaga lamang ng $1 o hindi hihigit sa $5.
At maaga silang bebenta ng mga display na pang Christmas. Kaya naman naghanap ako. Ngunit hindi ko inaasahan na mahahanap ko ang mga karakter na kagaya ng anghel at ng tatlong hari. Hindi ko lang mapakita nyo yan na tatlong hari. No? Papakita ko yan sa mga clips ngayon. Dahil hindi ko mahawakan. Kung titingnan nyo at papansinin nyo mga abe, halos magkaka-proportion yung kanilang mga sukat. Mga abe, nung nakita ko na magkaka-proportion sila at nagkaroon ako ng idea, sinabi ko kay Mrs. JDL na bibiling ko. Ngunit sa hindi na namang inaasahang pagkakataon, ang anghel lang at ang tatlong haring mago ang nasa lugar na yon. Hindi ko inaasahan na magkukulang ako dahil ang iniisip ko, kumpleto na sila. So, nagkukulang ako ng mga karakter kagaya ng The Good Shepherd at syempre ang Baby Jesus. At hindi ko alam kung pag naalala ko, kinikilabutan ako mga abe, hindi naman sa pagiging cheesy. Pero yung pinakamatagal na nahanap ko sa isang store ay yung Baby Jesus at nahanap ko siya. Parang nagsasabi na sa karakter na ito ay yung pinaka-espesyal na karakter yung huli kong makikita. Kaya simula noon mga abe, nung nakita ko yung isang set na to, kapag nakakikita ako ng Belen, hindi na ako bumibili ng isang set na kagaya nito. So yung maliliit na lang na figures para pag nagustuhan ko, bibiling ko. Kagaya nung nangyari doon sa Sagrada Familia, dahil sa Basilica de Sagrada Familia, yan ang sinasalarawan. Ang pamilya Jesus, kasama si Jose at Maria, parang isang Belen, no? Kaya yun ang binili ko. At nung nakita ko naman doon sa Portugal, yung maliit na yon at kulay purple na nababagay sa bahay namin, binili ko rin para naman kay Mrs. JDL. Pero etong bilin na to, ito siguro ang magiging bilin na namin, no? Habang ako'y nabubuhay at pwede kong ipasa sa mga susunod pang henerasyon. Mga abe, marami pong salamat sa pagsama sa akin sa ating kwentong Pasko. Kung kayo po ay may mga kwentong Pasko, nais ko po kayong anyayahan na sana po ay ma-type nyo yan sa ating comment section at masaya at malugod ko po yung babasahin. Maraming salamat po uli at sana po ay magdiwang kayo ng maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Best regards, Kuya JDL.